ano ang mangyayari kapag biglang bumagsak ang NATO. Isang alyansa na halos 75 years nang nagsisilbing panangga ng Europa laban sa malalaking digmaan. Sa loob ng dekada, ito ang dahilan kung bakit bihirang umatake ang Russia ng direkta sa mga bansang sakop ng NATO. Dahil alam nilang kapag ginalaw mo ang isa, posible kang makalaban ng buong alliance. Pero paano kung mawala bigla ang sistemang iyon? Paano kung magkawatak-watak ang Europa at umatras ang Amerika at mawalan ng takot ang mga bansang gustong magpalawak ng impluwensya? Sa videong ito, titingnan natin kung paano posibleng magbago ang buong balanse ng kapangyarihan sa mundo kapag bumagsak ang NATO. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay isa sa pinakamakapangyarihang military alliance sa kasaysayan. Nabuo ito noong 1949 matapos ang World War II para pigilan ang paglawak ng Soviet Union at protektahan ang Europa laban sa malalaking banta. Ang pinakaimportanteng pundasyon nito ay ang Article 5, ang prinsipyo na kapag inatake ang isang miyembro, ituturing itong pag-atake sa lahat. Sa loob ng maraming dekada, ito ang naging dahilan kung bakit nanatiling matatag ang seguridad ng kanluran. Pero habang lumalala ang tensyon sa Ukraine, tumitindi rin ang pressure mula Russia at China at lumalabas ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob mismo ng alliance. Mas maraming tao ang nagtatanong, paano kung isang araw bumagsak o tuluyang humina ang NATO? Kapag bumagsak ang NATO, unang maaapektuhan ang seguridad ng Europa. Mawawala ang pinakamalaking collective defense system sa mundo, isang alyansa na matagal nang nagsisilbing hadlang laban sa malalaking digmaan sa rehiyon. Sa ilalim ng NATO, alam ng bawat miyembro na kapag may umatake sa kanila, hindi lang isang bansa ang haharap sa kalaban, kundi buong alliance. Ito ang dahilan kung bakit naging maingat ang mga bansang gustong magpakita ng agresibong galaw sa Europa. Pero kapag nawala ang proteksyong iyon, posibleng magsimulang matakot ang mga bansang nasa silangang Europa, lalo na ang mga malalapit sa Russia tulad ng Poland at Baltic States. Dahil wala nang garantisadong tulong mula sa buong alliance, mapipilitan silang palakasin ng husto ang sariling militar. At dito nagsisimulang maging delikado ang sitwasyon. Habang humihina ang pagkakaisa ng kanluran, mas lumalaki naman ang pagkakataon para sa Russia na palawakin ang impluwensya nito sa Europa. Hindi ibig sabihin nito na agad itong sasakop ng mga bansa, pero posibleng maging mas agresibo ito sa pressure, military presence, cyber attacks, at political influence. Makikita rin ang epekto nito sa mga bansang dati ay kampante dahil sa proteksyon ng NATO. Kapag wala na ang alliance, wala nang malinaw na red line na pumipigil sa escalation at dahil dito, posibleng bumalik ang Europa sa isang panahon kung saan bawat bansa ay kanya-kanyang paghahanda para sa posibleng giyera. Mas maraming armas, mas maraming deployment, mas maraming tensyon. Dahil kapag nawala ang sistemang nagpapanatili ng balanse, nagsisimulang gumalaw ang lahat para protektahan ang sarili nila. Sa loob ng halos 70 taon, naging simbolo ng lakas at pagkakaisa ng kanluran ang NATO. Pero paano kung mawala bigla ang alyansang iyon? Kapag wala ng collective defense, wala ng malinaw na leader, at wala ng iisang puwersang pumipigil sa malalaking bansa, sino ang susunod na gagalaw? At gaano kabilis magbabago ang mundo kapag nagsimula ng magkawatak-watak ang Europa? Isa sa pinakamalaking posibleng epekto ng pagbagsak ng NATO ay ang pagdami ng mga bansang gustong magkaroon ng nuclear weapons. Sa ngayon, maraming bansa sa Europa ang umaasa sa tinatawag na nuclear umbrella ng Amerika. Ibig sabihin, kahit wala silang sariling nuclear weapons, alam nilang protektado sila dahil bahagi sila ng alliance kasama ang United States. Pero kapag bumagsak ang NATO, mawawala ang assurance na iyon. At dito magsisimulang magbago ang calculation ng maraming bansa. Halimbawa, posibleng maisip ng Germany o Poland na hindi sapat ang ordinaryong military lang para protektahan ang sarili nila laban sa mga nuclear powers tulad ng Russia. Dahil dito, maaaring lumakas ang pressure na gumawa rin sila ng sarili nilang nuclear deterrent. Kapag nangyari iyon, mas magiging delikado ang mundo. Habang dumarami ang bansang may nuclear weapons,
mas tumataas ang panganib ng aksidente, miscalculation o escalation sa panahon ng krisis. Hindi rin malayong magkaroon ng arms race sa Europa, kung saan bawat bansa ay pilit nagpapalakas ng arsenal dahil wala nang sapat na tiwala sa collective defense system. At habang abala ang Europa sa pag-adjust sa bagong sitwasyon, mas lalo namang lalaki ang impluensya ng China sa Asia at global economy. Sa loob ng mga nakaraang taon, mabilis na pinalawak ng China ang military capabilities nito mula sa Navy hanggang missile systems at cyber warfare. At habang humihina ang pagkakaisa ng kanluran, mas nagiging malaya itong palawakin ang impluensya nito sa iba't ibang rehiyon. Kaya para sa maraming analysts, ang pagbagsak ng NATO ay hindi lang problema ng Europa. Posibleng maging simula ito ng isang bagong panahon kung saan mas hati-hati, mas armado at mas hindi predictable ang mundo. Kapag humina o bumagsak ang NATO, malaking pagbabago rin ang mangyayari sa papel ng Amerika sa mundo. Sa loob ng maraming dekada, ang US ang nagsilbing pangunahing military power ng alliance. Libu-libong American troops ang nakadeploy sa Europe kasama ang missile systems, fighter jets, intelligence networks at nuclear deterrence. Pero kapag nawala ang NATO, posible ring humina ang impluensya ng Amerika sa Europa. At para sa mga kalaban nito tulad ng China at Russia, malaking strategic victory iyon. Habang nawawalan ng iisang direksyon ang kanluran, mas lumalaki ang pagkakataon ng ibang powers na magpakita ng lakas sa iba't ibang rehiyon mula Europe hanggang Indo-Pacific. Posible ring magbago ang alliances sa buong mundo. May mga bansang maaaring humanap ng bagong partners para sa seguridad nila. Ang iba naman, posibleng piliing maging neutral para maiwasang madamay sa lumalaking tension sa pagitan ng malalaking powers. At habang nagbabago ang global order, mas nagiging unpredictable ang international politics. Sa isang banda, may mga taong naniniwalang mas magiging independent ang Europa kapag wala na ang NATO. Pero sa kabilang banda, marami rin ang nagsasabing mas magiging mahina at mas vulnerable ito dahil mawawala ang collective military strength ng alliance. At habang nagkakaroon ng uncertainty sa Europa, posibleng mas tumindi ang competition sa Asia, lalo na sa South China Sea at Taiwan. Dahil kapag humina ang focus ng Amerika sa Europe, maaaring ilipat nito ang mas malaking atensyon sa Indo-Pacific para harangin ang paglawak ng China. Kaya kahit ang pagbagsak ng NATO ay nangyayari sa Europe, posibleng maramdaman ang epekto nito sa buong mundo, kasama na ang Asia. Pero ang pinakadelikadong epekto ng pagbagsak ng NATO ay hindi agad makikita sa unang araw. Unti-unti itong mararamdaman habang nagsisimulang mawala ang tiwala sa dating sistema ng seguridad na matagal nang nagpapanatili ng balanse sa mundo. Kapag wala ng malakas na collective alliance, mas maraming bansa ang posibleng kumilos ng mag-isa para protektahan ang sarili nilang interes. At sa ganitong sitwasyon, mas tumataas ang posibilidad ng maling kalkulasyon, regional conflicts, at military escalation. Sa loob ng maraming taon, naging mahalagang simbolo ang NATO na may limitasyon ang pwedeng gawin ng mga bansang gustong magpakita ng agresibong expansion. Pero kapag humina ang simbolong iyon, posibleng mas maging agresibo ang ilang powers sa pagpapakita ng impluensya sa Europe, Middle East, at maging sa Asia. Habang tumitindi ang kompetisyon ng malalaking bansa, mas lumiliit naman ang espasyo para sa diplomacy. At dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon para sa mga maliliit na bansa. Kapag wala ng matatag na alliance system, mas mahirap para sa kanila na humanap ng proteksyon laban sa mga mas malalaking military powers. Posibleng mapilitan silang pumili ng panig o kaya na may gumastos ng malaki sa depensa kahit naaapektuhan ang ekonomiya nila. Habang tumatagal, posibleng mabuo ang isang mundo na mas hati-hati sa blocks, mas puno ng military build-up at mas mabilis uminit ang tensyon. Walang direktang world war, walang official collapse ng international system. Pero sa bawat pagtaas ng military spending, bawat deployment ng missiles at bawat lumalalang tensyon sa iba't ibang rehiyon, unti-unting nagiging mas mapanganib ang mundo kaysa dati. So sa tingin mo, kaya bang manatiling matatag ng mundo kapag bumagsak ang NATO?
o magsisimula ang isang mas magulong panahon ng kompetisyon at tensyon sa pagitan ng malalaking bansa? I-comment mo ang opinion mo. At kung gusto mo ng ganitong klaseng intense pero malinaw na geopolitics breakdown, hit like at subscribe. Dahil sa mundo ngayon, minsan ang pagbagsak ng isang alliance, kayang baguhin ang direksyon ng buong planeta.